Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan mo. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan sa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. On. Hello. Praise the Lord. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Kami po ay narito muli magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Una po, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil kami po ay pinadala dito para magbahagi ng salita sa inyo at sa atin pong lokal na barangay at sa lahat po ng bumubuo ng sa lugar na ito. Sa inyo po, mga kapatid, marami pong salamat at kami ay inyong tinanggap. At sa may-ari po ng tindahang ito, sa market na ito, marami pong salamat sa inyong pagtanggap. Bago po, mga kapatid, umpisahan natin ang pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Nais ko pong batiin ang bawat isa sa inyo ng magandang hapon. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kami po ay naparito, mga kapatid, sa pangalan po ng ating Panginoon, at kami po ay hindi po hihiling o hindi po kami hihingi na kahit ano paman sa inyo, mga kapatid, maliban na lang sa inyong pakikinig. Praise God, dahil ang salita po ng ating Panginoon ay ibinibigay ng libre at wala pong bayad, mga kapatid. Praise God, bago po tayo magsimula ay tayo po'y manalangin at hihingi ng gabay sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sa hapong ito at kami ay dinako mo sa lugar na ito, Panginoon. Lord God, narito po ang iyong lingkod, magbabahagi na iyong salita. Ikaw po ang magbukas, Panginoon, sa bawat puso ng makikinig, Panginoong Diyos. Ipadama mo ang iyong pag-ibig. Ipadama mo, Panginoong Diyos, hallelujah, na ikaw ay tunay na nagmamahal sa kanila. Ganon din, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin mo. Nawa, Panginoon, walang ibang lalabas sa kanyang bibig, kundi pawang katotohanan na nagmumula sa iyong mga salita. Sa iyo lamang papuri at isamba sa pangalan mo, Panginoong Hesus, binabalik namin sa pangalan mo, Hesus. Amen. Praise God, hallelujah. Magandang umaga po magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid, sa lahat po ng naabot ng tinig na ito. Kami po ay nagmula sa United Pentecostal Church, pero asahan niyo po sa hapong ito kami po ay hindi magdadala ng pangalan ng aming reliyon, pagkat amin pong ibabahagi sa inyo ang salita po ng ating Panginoon. Dahil po, mga kapatid, ang reliyon ay hindi po makapagliligtas sa atin. Amen. Ang makapagliligtas po sa atin kung ano po yung ating reliyon sa atin pong Panginoon. Praise the Lord. Una po, mga kapatid, bago ako dadako sa salita ng Panginoon, nais ko lang pong mag-testimony, mga kapatid. Bago po ninyo nakita at narinig ang isang maliit na batang ito na nangangaral ngayong hapon, mga kapatid, ako po ay isa sa mga tao, isa po ako sa mga kabataan, mga kapatid, na lumaki na walang magulang. Lumaki po ako, mga kapatid, sa piling ng aking ama. Nung ang aking ama po ay bisyoso, mga kapatid, sa edad po na 10 years old, ay natuto na po akong uminom at manigarilyo. Pero po, mga kapatid, napag-realize ko, mga kapatid, at napagtanto na hindi lang pala ganun ang buhay. Pero nung aking nawawaan, mga kapatid, na ang Diyos pala ay mayroong layunin sa buhay ng tao kung bakit siya nabuhay sa mundo, mga kapatid. Sa madaling salita, mga kapatid, ako po ay lumaki sa piling ng aking ama. Yung aking ama po ay lasinggiro. Laki po, mga kapatid, natalamak talaga, mga kapatid. Natuto na rin ako kung ano yung ginagawa ng papa ko, ay ganun din yung ginagawa ko.
Pero salamat sa ating Panginoon, narito ngayon mga kapatid, ang isang maliit na bata nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon dahil kanya po itong binago. Amen, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko na kung sa akin lang. Pero mga kapatid, noong 2016 po ay nawala po ang aking ama, pumanaw po siya. Sobrang sakit po sa aking puso dahil doon ko nakilala ang ating Panginoon nung ang aking ama ay nawala, mga kapatid. Dahil po mayroong mga kapatiran nagbabahagi ng salita noong ako ay nasa 10 years old pa lang, tinatawanan ko ang nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sinasabi nila ang kabutihan, sinasabi nila ang pagmamahal ng Panginoon, pero binabalila ko, mga kapatid. Pinagtatawanan ko sila. Pero nung dumating ang araw, ang lahat, mga kapatid, ay nawala sa akin. Nawala yung magulang ko, nawala yung kabuhayan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero nung sinubukan kong lumapit sa ating Panginoon, ikanya po akong ginabayan, mga kapatid, hanggang sa ngayon po, ay malakas ko pong ipagsisigawan na mayroon pong Diyos na buhay, na mayroon pong Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Bago po nangyari yun, mga kapatid, inisip ko ang buhay ko ay parang wala ng halaga. Sa isang araw, mga kapatid, kumakain ako ng isang beses na lang. Pero salamat sa Panginoon, ginabayan niya ako sa kanyang mga salita. Kaya payo ko lang sa mga kabataan na nakikinig o naabot ng tinig na ito, irespeto ninyo at igalang ang iyong mga magulang. At sa mga magulang din, nawa marinig ninyo ang mensaheng ito. Sa mga magulang na parang hindi nyo naipadama ang tunay na pagmamahal sa inyong mga anak, nais ko pong sabihin sa inyo na kung ano po yung ginagawa ng inyong mga anak, hindi po natin sila masisisi dahil sila po ay nakatingin lang din sa atin. Nawa mga magulang, ito ay magiging silbing paalala sa bawat isa sa atin dahil ako po nagiging bisyoso, nagiging talamak, hindi ako sumusunod sa magulang ko dahil sa nakikita ko rin po sa magulang ko. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, dahil binago niya ang buhay ko at naintindihan ko na ang salita pala ng ating Panginoon ay totoo, na ang salita pala, na kapag tayo pala ay susunod sa salita ng ating Panginoon, ay magkakaroon pala ng katiwasayan ng buhay ng tao. Amen. Sa pamilya, mga kapatid, kung walang Diyos, sa isang pamilya kung walang Diyos, ang buhay po ng isang pamamahay, sa pamamahay po, mga kapatid, ay magulo. Amen. Yun po yung nangyari sa buhay ko, mga kapatid. Mga kapatid, kami po ay naparito sa pangalan po ng ating Panginoon. Uulitin ko muli, at hindi po sa aming sarili o sa pangalan ng aming relihiyon o sa aming samahan. Sabi po ng Juan, Kapitulo 5:43, naparito ako sa pangalan ng aking Ama, ngunit ayaw ninyo akong tanggapin, pero kung may dumating sa sarili niyang pangalan, siya ay inyong tatanggapin. Ang ating pong Panginoon, mga kapatid, 2,000 years ago, siya po ay nabuhay sa Jerusalem. Ang kanyang buhay po ay kanyang ibinigay, kanyang ipinaglingkod sa lahat ng tao. Ibinabahagi niya na mayroong Diyos, pinapatutunayan niya na ang buhay ng tao ay mayroong patutunguhan. Pero po, mga kapatid, ang mga tao ay hindi nakikinig sa kanya. At kaya po sinabi niya na darating ang panahon, mayroong mga ngaral sa kanilang sarili, at ngayon po ay makikita natin at mapapatunayan. Sila po ay nagbabahagi, napapasok kayo sa reliyong ito, maligtas kayo. Pero mali po, mga kapatid, dahil ang sabi po ng Biblia, sabi ng ating Panginoong Hesus, kung Biblia ang ating pagbabatayan, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Wala pong ibang daan ng katotohanan at ng kaligtasan, mga kapatid, maliban lang po sa ating Panginoon. Pero ano ba ang sabi ng ating Panginoon? Ang sabi po ng ating Panginoon, mga kapatid, sa kanyang banal na salita sa Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12, mga kapatid, ang sabi po doon, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. Hindi po relihiyon ang sinabi, mga kapatid, para tayo ay maligtas. Ang patanggapin lang po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Kung kami po ay naparito at nangaral ng relihiyon, pwede po ninyo kaming sawayin. At kung ang aming pong sinasabi ay kakaiba sa sinasabi ng Biblia o sa salita ng Diyos, ay pwede po ninyo kaming sawayin. Dahil sinabi po at tinagubilin po ng Biblia, mga kapatid, sa Galatians chapter 1 verse 8, sabi pa nga doon, kahit anghel pa sa langit magsasabing pinadala ng Diyos, pero ang ipapangaral ay hindi masumpungan sa Biblia, siya po ay sumpain. Kaya po, mga kapatid, ang amin pong ibabahagi ngayong hapong ito ay pawang sa Biblia lamang. Amen. Praise God. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, ito po'y katotohanan.
katotohanan. Dahil marami po tayong marinig na mga chismis o marami tayong marinig na mga balita na walang katotohanan. Pero ngayon pong hapong ito, ang maririnig po natin ay mayroong katotohanan at mahalaga po sa tao na kanya itong paniwalaan dahil ito po ay mensahe ng kaligtasan, mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia sa Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Mga kapatid, na ang buhay ng tao ay parang kandila. Habang tumatagal ay nauupos, mga kapatid. Wala pong forever sa mundo. Kahit sabihin mo na may jowa na ako, nakasumpong na ako ng forever, wala po, mga kapatid. Mag-i-end ang lahat ng bagay sa mundo. Praise God. Baka iniisip mo, in fact, kung sa mundo ay walang forever, mga kapatid, sa kabilang buhay ay mayroon naman pong forever. Kung maglingkod ka sa ating Panginoon, matanggap mo ang eternal life. Kung ikaw naman po ay susuway o hindi susunod sa salita ng ating Panginoon, ikaw po ay mapupunta sa everlasting, mga kapatid, o sa walang hanggang kaparusahan. Kaya po kami nandito dahil ayaw po namin na ang bawat isa sa atin ay mapunta sa tinatawag na impyerno, mga kapatid. Ano ba ang impyerno, mga kapatid? Sabi po sa Pahayag chapter 21 verse 8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito po, mga kapatid, ang pangalawang kamatayan. Kapag tayo po ay hindi susunod sa Biblia o hindi tayo maglingkod sa Panginoon, tayo po ay ihahagis, mga kapatid. Mabalik tayo, mga kapatid, sa istorya ni Noe. Si Noe po ay inutusan ng ating Panginoon na gumawa ng arka. At siya po ay inutusan ng ating Panginoon na ibahagi sa buong mundo ang salita ng Diyos. Na mga kapatid, nagsasabi si Noe sa mga tao na darating po ang panahon na gugunawin ng baha ang mundong ito. Pero ang mga tao po ay hindi nakinig sa kanya. At yun nga, mga kapatid, sa madaling pagkasabi, ang pamilya na lang ang naligtas. At ngayon din po kami ay nandito nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pinapaalahanan kayo, mga kapatid, ayon sa Biblia, ang mundong ito ay hindi gugunawin ng tubig, kundi gugunawin ng apoy. Ito po, mga kapatid, ay napapatunayan dahil ang marami na pong propesiya sa Biblia na ngayon po ay natutupad na. At sabi ng Biblia, ang araw ay palalakasin. At ngayon nga, mga kapatid, ang araw, makikita natin, sobrang sakit na ng araw. Gugustuhin mo pa bang pumunta sa impyerno kung sa araw pa lang, mga kapatid, ay ayaw mo na nga? Sa impyerno, mga kapatid, napakainit. May mga panahon at may mga times doon na gugustuhin mong mamatay, pero hindi ka mamatay dahil habang buhay ang pagdurusa doon, mga kapatid. Kung sa mundo nagdusa ka ng 38 years at namatay ka at naglingkod ka sa ating Panginoon, mararanasan mo po ang walang hanggang buhay, mga kapatid, kasama ang ating Panginoon. Pero kapag ikaw naman ay hindi naglingkod sa ating Panginoon, I'm sorry to tell you, mga kapatid, darating ang panahon, sasabihin mo sa sarili mo, sana nakinig na lang ako sa batang nagsalita, sa batang nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon na meron palang langit. Sana naniniwala na lang ako, sana sumampalataya na lang ako sa Diyos na sinasabi ng batang iyon. Mga kapatid, hindi niyo po masisisi ang ating Panginoon pagdating ng panahon dahil ginawa po ng lahat ng Panginoon ang kanyang makakaya para po may bahagi ang kaligtasan. Ayun nga kahapon, mga kapatid, ang impyerno ay para sa Diablo. Pero ang Diablo, mga kapatid, nagre-recruit ng kasama niya para mapunta sa impyerno. Dahil naiinggit siya sa tao dahil mahal ng Diyos ang tao, mga kapatid. Mga kaibigan, tayo po ay parehong nabubuhay sa mundo at mayroon lamang pong dalawang klaseng lugar ang pupuntahan ng tao pagkatapos niyang mawala sa mundo o mamatay, mga kaibigan. Kung hindi langit, siya po ay mapupunta ng impyerno. Kung pipiliin mo ang Diyos ngayon, susunod ka sa Kanya, sigurado akong di mo pagsisihan ang gagawin mong desisyon ngayon. Baka darating ang panahon, sana tinanggap ko na lang yung nagbigay sa akin ng salita ng ating Panginoon. Sana naniwala na lang ako sa salita ng ating Panginoon. Sa impyerno po, mga kapatid, doon na natin maranasan o doon na natin maramdaman yung pagibda sa mundo. Hindi pa natin mararanasan ngayon dahil maaaring nakakain pa tayo 3 beses sa isang araw, maaaring mayaman pa tayo. At hindi lang po yun yung pangako ng ating Panginoon. Hindi lang po everlasting life, mga kapatid. Kung maglingkod po tayo sa ating Panginoon, magkakaroon po tayo ng tinatawag na provision. Kagaya nga po ni Sister Merly, mga kapatid. Siya po ay dating nagtitinda ng bulaklak. Ngunit nung siya po ay nanampalataya sa Panginoon, tinanggap niya ang mensahe ng ating Panginoon.
binless po siya ng ating Panginoon. Hindi ko na lang po sasabihin ang detalye ng kanyang buhay, pero masasabi ko mga kapatid, ang Diyos ang kumilos sa kanyang buhay. Kung dati ay 3 times, kung sa isang araw, 3 beses kakain ng mga tao, si Sister Merly po dati mga kapatid ay hindi ganun. Pero ngayon po mga kapatid, kung titingnan natin ang kanyang buhay, grabe ang ginawa ng Panginoon sa kanya. At masasabi ko rin mga kapatid, nung nasumpungan ko ang ating Panginoon, napakabuti ng Diyos dahil hindi niya ako iniwan. Maaring may nakarinig ng mensaheng ito na pareho ng testimony ng aking buhay. Pero nais kong sabihin sa iyo, merong nagmamahal sa iyo. Merong Diyos na concern sa kaluluwa mo dahil ayaw niyang mapunta ka sa impyerno. Your abundance life today will be in vain. Magiging walang silbi ang buhay mo ngayon na abundansya mga kapatid. Maaring hindi ka maglilingkod sa Panginoon ngayon dahil mayaman ka naman. Maaring hindi ka maglingkod sa Panginoon ngayon dahil lahat ng pangangailangan mo ay nandun naman sa iyo. Maaring nakapokus ka lang sa pag-aaral dahil ang pinaghahandaan mo ay yung future mo. Pero nais kong sabihin, maraming nag-aaral mga kapatid na hindi nakapagtapos sa pag-aaral at sila po ay nawala sa mundong ito. Sabi nga mga kapatid, the greatest tragedy in life is not death, but the life without purpose. Tayo po ay tinako ng Panginoon sa mundong ito dahil meron po siyang layunin mga kapatid. Ngayon kung di natin masumpungan ang layunin iyon, kung tayo lang po ay magpakabisi sa pag-aaral, hindi natin bigyan ng halaga ang Panginoon, kung tayo lang po ay magpakabisi sa negosyo, I'm sorry to tell you mga kapatid, darating ang panahon pagsisihan mo. Dahil yan po ang sinasabi ng Biblia. Ano nga ba ang impyerno? Ang impyerno ay inilalarawan sa Biblia na apoy na di namamatay according po sa Matthew chapter 25 verse 41. Apoy po na di namamatay ang impyerno mga kapatid. Kung ngayon sa araw nga ay hindi mo kayang magbilad ng 24 hours kasi hindi naman 24 hours ang araw mga kapatid, meron namang gabi. Kaparusahan ang sabi sa Daniel 12 verse 2, ang impyerno ay tinatawag na kaparusahang walang hanggan. Ito po ay hatol sa mga taong hindi maniniwala o sasampalataya sa ating Panginoon. Pangatlo mga kapatid, ito po isang dako na ang apoy ay hindi namamatay. Pareho lang sa sinabi ko kanina mga kapatid. Pangapat po mga kapatid, isang dako ng paghihirap at isang dako ng apoy. Marami pong sinasabi ng Biblia patungkol sa impyerno at lahat ng sinasabi ng Biblia patungkol sa impyerno ay hindi natin gugustuhin mga kapatid. Kaya po kami nandito nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon dahil ito po yung kapangyarihan ng Diyos na makapagliligtas sa atin. Praise the Lord. Sa Matthew chapter 13 verse 42 mga kapatid, ang sabi dito, at sila ay igagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtatangis at ang pangangalit ng ngipin. Ngayon po mga kapatid ay napakalaya pa natin. Ang sabi nga po mga kapatid ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, now is the day of salvation. Ngayon po ang araw ng kaligtasan mga kapatid. Dahil sabi po ng Biblia, hindi lamang kamatayan ang ating paghahandaan, kundi ang pagbabalik din po ng ating Panginoon. Dahil ang sabi din po ng Biblia mga kapatid, walang nakakaalam ni isa man sa pagbabalik ng ating Panginoon. Maaring sa pagbabalik ng Panginoon mga kaibigan, ay busy tayo sa kahit ano pang bagay sa mundo. Pero nais kong sabihin, kapag babalik ng ating Panginoon, tayo hindi masumpa naglilingkod sa Kanya. Tayo po mga kapatid ay hindi masasama sa tinatawag na eternal life mga kapatid, o tayo po hindi masasama sa Kanyang kaharian. Si Jesus po mga kapatid 200 years ago ay nabuhay po sa Jerusalem. At nung siya po ay umakyat sa langit, ang sabi niya po, babalik ako at ihahanda ko kayo ng bahay doon sa aking Ama. At nung bago po siya umakyat sa langit mga kapatid, before he ascended in heaven mga kapatid, ang sabi niya po sa kanyang disipulo o sa kanyang 12 disciples, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang buong sanlibutan at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Diyos at ng Espiritu Santo mga kapatid. Yan po yung sinasabi ng ating Panginoon. At ito nga po ay tinupad ng mga apostoles mga kapatid sa Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38. Dahil po nabagbag ang kanilang mga damdamin at di nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Ang sabi po ni Apostol Pedro, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at kayo po'y magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at kayo po'y tatanggap ng banal na Espiritu. Bakit po mga kapatid?
Dahil ang daan po papunta sa kalangitan na sinabi na po ng Biblia, ito po ating susundin mga kapatid. Sigurado po na masumpungan natin ang kaligtasan mga kapatid. Sabi nga po sa John chapter 3 mga kapatid verse 5, except a man be born of water, he cannot enter into the kingdom of heaven. Ayun po mga kapatid, binahagi na po ng aking mga kasama kahapon. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng biyaya. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya according to Ephesians chapter 2 verse 8. Pero ngayon po mga kapatid, nais ko pong sabihin na walang silbi yung pananampalataya natin sa Diyos kung tayo po ay hindi hahakbang at hindi gagawa ng mga bagay na kalooban sa ating Panginoon mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Eh nais ko pong sabihin, kung ikaw ay mayroong pananampalataya, tanggapin mo po ang pangalan ng ating Panginoon. Ang sabi nga po sa Gawa Kapitulo 2 versikulo 38, managsisi tayo sa ating mga kasalanan at tanggapin natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo para sa ipagpatawad ng ating mga kasalanan mga kapatid. Ang bautismo po mga kapatid ay hindi lamang ito isang ritual o hindi lamang ito paglilinis sa katawan ng tao, dahil ang bautismo po ay paglubog sa tubig. Praise the Lord. Kaya po mga kapatid, nais ko pong sabihin sa bawat isa sa inyo, pwede po kayong hindi maniwala sa akin kung ang sinasabi ko ay hindi masumpungan sa Biblia. Pero ang ibabahagi ko po sa inyo ay pawang masusumpungan sa Biblia. Maaring iba-iba tayo ng relihiyon, maaring iba tayo ng doktrina. Pero nais ko pong sabihin sa inyo na ang kaligtasan po na sinasabi ng Biblia ay iisa lang. Dahil iisa lang po ang Biblia na ating pinagbabatayan mga kapatid, mga kaibigan. Huwag po nating antayin ang panahon na sasabihin natin na sana po ay tinanggap ko yung mensahe na ang kaligtasan ay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia. Praise God, wala akong pakialam kung anong relihiyon ka, wala akong pakialam kung anong sikta ka. Ang sa akin lang mga kaibigan, ang sa amin lang mga kapatid, ay ating tanggapin ang sinasabi ng Biblia. Dahil marami pong mga nagsasabi na ganito ang gawin mo, pero hindi naman natin mababasa sa Biblia. Hindi kami katulad ng iba na nagbabahagi ng salita para humingi ng kahit ano pa man sa inyo mga kapatid. Ang gusto lang po namin kaya kami nandito para kayo po ay lubos na makaunawa sa salita ng ating Panginoon. Dahil napakahirap po sa impyerno mga kapatid. Wala na pong ibang gagawin ng tao para po siya ay maligtas mga kaibigan. Ang sabi nga, maliban ng tao ay pinganak sa tubig at sa espiritu ay hindi siya makasumpong sa kaharian ng Diyos. Kaya ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, ngayon po ang araw ng kaligtasan ninyo. Maaring bukas, maaring ngayon, malakas pa tayo. Pero hindi natin alam kung makagising pa ba tayo sa umaga. Marami pong mga tao, mga kapatid, mga kaibigan, na malakas pa pero hindi na nakagising ng umaga dahil ang kamatayan po ay hindi natatakan. Ang kamatayan po ay wala pong isa sa atin na exempted sa tinatawag ng espada. Pero nung siya po ay namatay, kanya pong ipinagpalagay mga kapatid, dahil nung siya ay namatay, nung siya ay nilagay sa burulan mga kapatid, nakalabas ang kanyang kamay. Nang ibig sabihin lang po, kapag mamatay ang tao, wala po sa Panginoon, tayo po'y susunod sa Panginoon. Mga kapatid, nandito na po tayo sa kahuli-hulihang mga araw. Dahil sinabi po ng Biblia, kapag marinig ninyo ang mga bagay na ito na ang araw ng pagtatapos. Ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, ay makikita po natin na ang mga tao po ay nagsisipagkain, nagsisipag-inom, nagsisipagkasal sa mga kapwa nila, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sinasabi po yan ng Biblia. Kapag darating ang mga panahong iyon, yun na po ang araw ng aking pagbabalik. Kaya po mga kapatid, malakas ko pong pinagdiinan sa lugar na ito na ngayon na po ang araw ng kaligtasan. Huwag na po nating antayin na darating pa ang panahon na tayo ay magsisi. Balik tayo sa buhay ni Noe mga kapatid. Nung ang mga tao po ay pinangaralan ni Noe ng 3 years ay walang naniniwala sa kanya. Ang sabi ni Noe, may darating na malaking baha, walang naniniwala sa kanya. Pinagtatawanan siya, baliw yung taong yan, nangangaral na babae ang lakas ng init. Walang naniniwala sa kanya mga kaibigan. Pero nung dumating nga ang malakas na ulan, nung nagumpisa na ang ulan, sila Noe ay pumasok na sa arka at sinara ng Panginoon ang arka. Nung nasara na po ang arka mga kaibigan, tapos lumakas ang ulan at nagkaroon na nga ng baha, naganap na yung ipinapangaral ni Noe na walang naniniwala sa kanya. Ang sabi ng mga tao, Noe, buksan mo ang arka, maniniwala na kami sa sinasabi mo.
Sasampalataya na kami sa Diyos na sinasabi mo. Tatanggap na kami na sinasabi mo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ganito. Ngayon po mga kapatid, maaaring hindi kayo makinig o hindi nyo paniwalaan ang mensaheng ito. Pero nais ko pong sabihin, huwag niyo pong antayin na darating pa ang panahon na darating tayo sa trahedya mga kapatid bago pa tayo maniwala at magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil po mga kapatid, huli na po ang lahat kapag doon pa tayo sasampalataya sa ating Panginoon. Praise God. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 3 mga kapatid, lovers of pleasure, having a form of godliness mga kapatid. Yun pong pag-ibig natin sa mundo mga kapatid. Kung makikita natin ang mundo ngayon, kung alam nyo lang mga kapatid, kung alam ko na hindi bago sa inyo mga kapatid dahil lahat tayo ay gumagamit ng social media. Sa Brazil po mga kapatid, sila po ay gumagawa ng isang bagay nakasuklam-suklam na labag sa kalooban ng ating Panginoon. Tingnan niyo po ang nangyari nung sila po ay naglapastangan sa salita ng ating Panginoon. Binagyo po sila at binaha mga kapatid. Pinaranas po ng ating Panginoon, pinadama po ng Panginoon sa kanila na mayroong Diyos at hindi lamang nabubuhay ang tao sa mundong ito. Pinapahayag po mga kapatid sa istorya po sa Brazil na kapag tayo po ay gagawa ng isang bagay na laban sa ating Panginoon na hindi niya kalooban, maaari pong magkaroon ng trahedya sa ating pong kapaligiran mga kapatid. At ganun din mga kapatid, sinasabi ng Biblia, pag tayo po ay hindi manampalataya sa Panginoon, ay kasalanan po yun. Dahil yung unbelief mga kapatid, ay gawa po yun ng demonyo. Maaring meron kang pag-ibig sa puso mo, maaring may pananampalataya ka sa Panginoon, pero dinadala ka ng sinasabi ng demonyo na huwag kang maniwala, huwag kang sampalataya, huwag kang magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Dahil po mga kapatid, mga kaibigan, gusto niya na meron siyang kasama sa impyerno. Pero nais ko pong sabihin, hindi po nais ng Panginoon na mapunta tayo sa impyerno. In John chapter 3 verse 16, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na kung sino man ang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi nga po mga kapatid ng Mark 16 verse 16, he that believeth and is baptized shall be saved. Ang sino pong nagkaroon ng pananampalataya at tatanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo sa tubig mga kapatid ay magkakaroon po ng kaligtasan. Mari ikaw ay may pananampalataya. Hinahamon kita ngayon, kapatid, kaibigan, alam ko, kinakausap ka ng Panginoon. Pwede ka pong lumapit dito. Wala pong pipigil sa iyo. Kung nahihiya ka man, nais ko pong sabihin sa iyo, walang relihiyon makapagliligtas sa iyo. Hanapin mo po ang nagtuturo ng katuwiran. Hanapin mo po ang nagtuturo na meron lamang isang Diyos. Hanapin mo po ang nagtuturo ng kaligtasan ay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kung hindi mo po masumpungan sa isang relihiyon o sa isang organisasyon na ipinapangaral ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ang kaligtasan, hindi po yun katotohanan. Si Pablo po mga kapatid, malakas na pinagdiinan na meron lamang isang Diyos at merong isang ang pangalan na makapagliligtas. Dahil yan po ang sinasabi ng Biblia. Kung wala pong Apostol Pablo sa panahon natin ngayon, maaaring tayo pong lahat ay hindi makasumpong sa sinasabi ng Biblia na everlasting life, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya hinahamon ko po kayo, dangwa. Wala pong ibang gagawin ng tao para siya po ay maligtas. Sumampalataya po na meron lamang isang Diyos na magliligtas. Ginawa po tayo ng Diyos dahil meron siyang layunin sa atin. In fact, mga kapatid, mga kaibigan, napakaganda ng layunin ng Diyos sa tao. Kung bakit niya ginawa ito. Hindi niya ginawa ang tao dahil trip niya lang. Hindi niya ginawa ang mga halaman dahil trip niya lang. Ginawa niya ang lahat ng bagay sa mundo dahil mayroon siyang purpose. Ang sabi nga ng Biblia, for I know the plans I have for you. Na gusto ng ating Panginoon na mag-prosper tayo. Hindi tayo nilikha ng Diyos, mga kapatid, na mag-suffer sa kasalanan. Tingnan mo ngayon ng mga tao, mga kapatid, nagsisikap, nagpapagod, nagpapawis para magkaroon ng pera. Pero nung sila ay nagkaroon ng pera, kung ano-ano ang kanilang pinagagawa sa pera nila, nakalimutan na nila ang Panginoon. Pero ang gusto po ng ating Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po'y maglingkod sa Kanya at hindi po sa pera o hindi po sa mundong ito. Mga kapatid, hanggang dito na lang siguro ang salita po ng ating Panginoon. Kami po'y babalik bukas.
kami po ay nagpapasalamat sa iyong pakikinig. Dahil po ang pakikinig po, sabi ng Biblia, dito po nagsimula ang pananampalataya sa pamamagitan po ng pakikinig. Kaya kami po ay nagpapasalamat at kayo po ay nakinig kahit tayo man po ay iba-iba ang alayunin sa buhay, tayo man po ay iba ang prinsipyo sa buhay. Pero nais ko pong sabihin, magkaisa po tayo sa kung ano man yung itinuturo ng Biblia, mga kapatid, mga kaibigan. Hanggang dito na lang po siguro. Marami pong salamat sa pagtanggap niyo sa salita ng ating Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At yun nga mga kapatid, ating narinig ang salita ng Panginoon na pinihayag ng ating kapatid sa hapong ito. At kami po ay nagagalak na ipangaral ang salita ng Diyos at buong tapang po naming inihahayag na ang Diyos po ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya dinadala namin ang salita ng Diyos para sa lahat makapakinig dito mga kapatid. At narinigan natin ang salita ng Diyos sa hapong ito na tayo po ay manampalataya sa Diyos at hindi po doon natatapos ang kaligtasan. Meron po tayong dapat gawin para magkaroon po ng katuparan at proseso ang kaligtasan. At maraming salamat po sa mga ating mga kaibigan dito na nakinig ng salita ng Diyos. Sa mga tindera, pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa hapong ito. At tayo po ay dadako sa ating pagtatapos. Pansamantala mga kapatid, kayo po ay babalik pa po bukas hanggang Sabado. At mapalad po tayo mga kapatid na nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. At ito po ang magliligtas sa atin mga kapatid. Narinig po natin na ang relihiyon ay hindi po magliligtas sa atin. Ngunit sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang relihiyon po ay makakatulong upang mas mapalapit ang ating relasyon sa ating Panginoon. At ang itinuturo ng relihiyon mga kapatid na kung ayon ito sa Biblia at kalooban ng Panginoon, ito po ang makakatulong para tayo ay magkaroon at matanggap ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na naririto at nakikinig. At tayo po't manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli Panginoon sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob, ibinigay sa amin sa hapong ito. At maraming salamat Panginoon, inabot mo ang pangangailangan ng bawat isa sa narito Panginoon. Ikaw po ang mag-bless sa bawat tindahan, sa bawat tindero mga Panginoon, sa bawat business Panginoon naririto sa Dangwa, sa lugar na ito, sa barangay chairman. Ikaw po